Ang kabataan na ito ay ang Diyos na may walang kapantay na lakas sa mga Diyos. Dahil dito, siya ay naging nababato at nagkaroon ng ideya na dapat siyang maging mahina sa pamamagitan ng pagsasama sa katawan ng isang tao sa lupa at ipagpatuloy ang karanasan ng pakikipaglaban. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang ibang mga Diyos ay naghintay ng tamang pagkakataon upang subukang pabagsakin siya. Sa huli, paano magiging dramatiko at nakakatawa ang paglalakbay ng isang top server na naglalaro muli ng laro. Inaanyayahan ang lahat na mag-enjoy. Ang kwento ay nagsisimula sa panahon ng lupa 3 milyong taon na ang nakalipas, isang panahon na nagmarka ng unang paglitaw ng tao. Ayon sa mga nalalaman, ang mga ninuno ng tao ay mga unggoy na nanirahan sa panahon ng primitive. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay kabilang din sa lahing ito. Si Milo ay isang simpleng unggoy na mula sa timog, na may matinding hilig sa pangangaso, tila ito ang dahilan ng kanyang pag-iral. Gayunpaman, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa paglipas ng libu-libong taon, habang ang kanyang mga kapwa ay unti-unting nawawala, si Milo ay nanatiling buhay. Siya ay tahimik na nakaupo sa isang disyerto, saksi sa napakaraming panahon na lumipas ng hindi apektado. Sa paglipas ng panahon, siya ay umunlad mula sa unggoy patungo sa primitive na tao, at pagkatapos ay naging ganap na tao, na tumulong kay Milo na manatiling matatag sa paglipas ng mga taon. Ito ay ang kanyang likas na hilig sa pangangaso, pagbabanta, at pakikipaglaban, ang tatlong tanging kasiyahan niya. Sa loob ng 3 milyong taong mahaba, ang katawan ni Milo ay patuloy na umunlad upang umangkop sa pakikipaglaban, malalakas na kalamnan, mga ugat na nakabukas. Lahat ng ito ay tumulong sa kanya na umangat bilang isang Diyos, sa pamamagitan lamang ng kanyang natatanging pisikal na lakas. Ngayon, si Milo ay nasa kalawakan, na may tungkulin na bantayan ang lupa. Siya ay ang Diyos ng lupa Milo, isang Diyos na antas isa sa mga Diyos, na responsable sa pagmamasid sa planetang ito. Nakaupo sa gitna ng malawak na kalawakan, si Milo ay nababato at pinapagalaw ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay nagalit na sumigaw, sobrang boring. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, siya ay tumapak ng malakas. Ang napakalaking lakas ay kumalat na nagdulot ng pagyanig sa planeta, sabay na lumikha ng isang nakakatakot na enerhiya na tumagos sa buong kontinente, na umabot sa kaharian ng mga Diyos. Nakakita ng ganitong tanawin, ang mga Diyos doon ay hindi nakapagpigil sa kanilang pagkabahala. Si Lucio, isang Diyos na antas dalawa na namamahala sa planetang nang makita ang pangyayari, ay labis na nagalit, muli na naman. Samantala, si Milo ay nakasandal sa kanyang kamay at nagmumuni-muni, may pakiramdam ako na nakipaglaban na ako sa lahat ng mga karapat-dapat na kalaban. Ngayon, wala nang sinuman ang kayang humamon sa akin. Siya ay huminga ng malalim at naisip ang huling pagkakataon na siya ay nagbanta ng labanan, mga 1 taon na ang nakalipas. Marahil ang pagiging masyadong malakas ay isang problema din. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Milo, nauunawaan ko, hindi ako makakipaglaban dahil sobrang lakas ko. Mukhang ako ay naisipan. Kaya't kailangan ko lang maging mahina, di ba? Matapos ang kanyang pagninilay, si Milo ay nagalak, talaga namang ako ay isang henyo. Agad siyang nagplano, kung magkakaroon ako ng isang mahina na katawan tulad ng tao sa lupa, tiyak na hindi ako magkukulang sa mga kalaban na makakalaban. Sa pag-isip na ito, si Milo ay tumawag, Yumi. Agad, isang napakalaking berdeng dragon ang lumitaw, may matikas na katawan, ang mga mata ay kumikislap ng pulang liwanag, naglalabas ng isang malakas at makapangyarihang aura. Gayunpaman, hindi pa siya nakapagpanatili ng kanyang astig na anyo ng higit sa 3 segundo. Si Yumi ay agad na yumuko at nagtanong ng maingat, tinawag niyo po ako. Dahan-dahang tumayo si Milo at nag-utos, Yumi, bababa ako sa lupa. Sa panahon ng aking pagkawala, siguraduhin mong ang lahat dito ay nasa ilalim ng kontrol. Ang dragon ay nagulat at hindi makapagsalita, at bigla niyang nasabi, ha? Gayunpaman, agad siyang nag-react. Mula sa kanyang palad ay naglabas siya ng isang enerhiya na nag-anyaya ng isang maliit na bola, at pagkatapos ay ginawang 2 bilog na mahika, ang ganap na pagkakabuhol ng kanyang anyo. Mga napakalaking kadena ang umabot at humigpit kay Milo. Ang mga mata ni Yumi ay nagliwanag ng determinasyon, ngunit 1 segundo mamaya, siya ay nagtanong ng may panghihina, saan po kayo pupunta, Ginoo? Hindi niyo po
Kahit isang salita ay hindi niyo sinabi. May isang grupo ng mga Diyos na paparating. Ano ang balak niyo? Ngunit si Milo ay hindi nag-alala, patuloy na naglakad, siya ay malamig na sumagot, ikaw ba ay nagtatrabaho ng part-time o ano? Kahit na si Milo ay naglalakad ng normal, sa isang paraan, siya ay hindi sinasadyang nakahila kay Yumi, na isang napakalaking dragon. Si Yumi ay halos umiiyak sa kawalang magawa, pakiusap, Ginoo Milo. Kung aalis ka ng ganito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong ideya kung saan ka pupunta o kung bakit ka gumagawa ng ganito. Sa susunod na pagpupulong, tiyak na ibubuhos ng lahat ang kanilang pagkabigo sa akin. Itatrato nila akong parang isang nabigong tao. Ako. Wala akong ideya kung saan ka pupunta o kung bakit ka gumagawa ng ganito. Sa susunod na pagpupulong, tiyak na ibubuhos ng lahat ang kanilang pagkabigo sa akin. Itatrato nila akong parang isang nabigong tao. Ako ba ay isinilang para tiisin ang mga bagay na ito? Bakit? Bakit ako nakakaramdam ng ganito kawalang silbi? Bago pa man siya matapos sa kanyang pag-iyak, si Milo ay dahan-dahang ginamit ang kaunting lakas, agad na sinira ang mga kadena na nagbubuhol sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita ng puno ng banta, gusto mo bang makakuha ng suntok? Si Yumi ay agad na natigilan, hindi na naglakas ng loob na magsalita. Siya ay maingat na yumuko at mahinang nagsabi, naway magkaroon kayo ng ligtas na paglalakbay. Si Milo ay nag-extend ng kamay at mahinang nagsabi, aalis na ako. Siya ay humawak sa lupa, nakatuon sa pakiramdam, sino ang dapat kong hiramin ang katawan? Sa loob ay may maraming tunog, may mga daing ng pagmamakaawa, pakiusap, Diyos, hayaan mong matapos na ang mundong ito, ayaw ko nang magpatuloy, kasabay ng mga sigaw ng galit. Kung talagang may mga Diyos, kumain kayo ng dumi. At ang pinaka-nakakagulat, isang tinig na puno ng pagnanasa, kung maaari, dalhin mo ako sa ibang mundo. Ang panalangin na ito ay nagulat kay Milo. Siya ay tumawa ng masaya, sige, ikaw ang napiling isa, bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang isang hiling. Sa likuran, si Yumi ay patuloy na umiiyak sa kalungkutan. Siya ay tahimik na tumingin sa kanyang amo, nag-iisip kung dapat ba siyang magpaliwanag ng kahit ano. Ngunit bago siya nakapagsalita, si Milo ay nagsalita, iiwan ko ang katawan na ito. Kaya't alagaan mo ito ng mabuti. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo dahil nagtitiwala ako sa iyo. Si Yumi ay nagulat, kukunin niyo lang ang kaluluwa. Hindi ito pinapayagan. Kung ang katawan ay namatay habang ang kaluluwa ay nandoon pa, ang kaluluwa ay mawawasak din. Si Milo ay may tiwala, bakit mag-alala? Siya ay lumingon at naglakad palayo, umiti ng bahagya, babalik ako agad. Si Yumi ay nag-aalala at sumigaw, huwag. Napakadelikado. Ngunit huli na, ang kaluluwa ni Milo ay humiwalay mula sa katawan, lumipad sa liwanag na nagmumula sa lupa, siya ay sumigaw ng mabangis at naglaho. Kasabay nito, sa isang lugar sa lupa, sa isang virtual reality game, isang lalaking tauhan ang bagong talo ang huling halimaw, humihingal at sumigaw, sa wakas, nakuha ko na siya. Siya ay masaya na nagdeklara, natalo na ang Demon King. Natapos na ang laro. Si Lito, na nakamit ang tagumpay, ay nagreklamo, tapos na ba? Sa kanyang pambihirang kakayahan sa pandaraya, siya ay naging isang kampiyon, isang Moonskin sa mundong ito, siya ay mumiti ng may pang-aasar. Kaya't ito ang katapusan ng buhay harem sa ibang mundo. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang ang lahat ay naging labis na nakababato. Si Lito ay nagpakawala ng kanyang kamay upang mahulog ang telepono sa lupa, nabasag ang screen, siya ay nakatayo sa bubong sa gitna ng madilim na gabi, tinitingnan ang lungsod sa ibaba at nagmumuni-muni, ngayon maaari na akong mamatay ng walang pagsisisi. Siya ay nanginginig at nagmumura. Ang nakakadismaya na mundong ito, at walang pag-aalinlangan, siya ay tumalon pababa. Paalam! Sa huling sandali nang ang katawan ay bumagsak sa lupa, ang dugo ay sumabog, tila siya ay namatay, ngunit bigla ang kanyang daliri ay bahagyang kumilos. Si Lito ay umuungol sa sakit, dahan-dahang bumangon, lumabas na ang kaluluwa ni Milo ay pumasok sa katawan na ito. Agad niyang naramdaman ang sakit na umaabot hanggang buto, anong nangyayari? Ang katawan na ito. Kasabay nito, ang kaluluwa ni Lito ay nahihila palabas, lumulutang sa isang estrangherong lugar sa kalawakan.
siya ay nagbukas ng kanyang mga mata sa takot. At napagtanto na sa harap niya ay isang napakalaking dragon na daang beses ang laki ng kanyang katawan, parehong nagulat at nanginginig, "Ikaw sino ka?" Sa ibang lugar, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa mga mata ni Milo, siya ay nagulat at nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi pa siya nakabawi, napagtanto niyang siya ay bumabagsak ng may nakakatakot na bilis, bam, ang buong katawan niya ay tumama ng malakas sa lupa, ang salamin sa kanyang mukha ay nabasag, at ang dugo mula sa kanyang katawan ay dumaloy. Bumubuo ng isang madugong batik. Sa sakit ay umuungol siya, "Kakaabot ko lang, at ganito na agad." Siya ay nanginginig, sinisikap na iunat ang kamay, ngunit ang katawan na ito ay sobrang mahina, wala ng lakas. Si Milo ay nakahiga sa batik ng dugo. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay kumikilos ng walang malay. Bilang isang nilalang na naglaan ng 3 milyong taon sa paghubog ng kanyang katawan, naabot ni Milo ang rurok ng pag-unawa sa anyo ng tao, kaya niyang kontrolin ang bawat bahagi ng kanyang katawan, kahit ang mga kalamnan na walang malay ay hindi eksepsyon. Sa gitna ng isang sandali na tila walang pag-asa, biglang lumiwanag ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay muling kumbiting. Si Milo ay sumigaw sa sakit, 2 kamay ay niyayakap ang kanyang dibdib. Sa isip niya, naayos ko ba ang aking puso sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga ugat? Isang bagong simula ang nagsimula, kaya ko pang pigilan ang pagdudugo. Si Milo ay sumandal sa lupa, dahan-dahang tumayo at bumubulong, "Matagal na akong hindi dumudugo ng ganito." Kaya't sa kasalukuyan, ang taong ito ay hindi na si Lito, kundi si Milo. Sa ibang salita, si Milo ay kumuha ng katawan niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, talagang isang matalinong desisyon. Inilapit niya ang kamay sa kanyang ilong na bahagyang nakakunot. "Ngayon, suriin ang mga alaala." Pagkatapos sabihin yon, tumayo si Milo. Gayunpaman, marahil dahil sa mga epekto mula sa nakaraan, ang kanyang buong katawan ay tila nanghihina. Mahirap panatilihin ang balanse. Sinubukan niyang maglakad, ngunit tanging makakagalaw siya ng paurong. Sumandal ang 2 kamay sa lupa, siya ay nagpakita ng kawalang pagkapasensya. "Sa bilis na ito, marahil ay aabutin ako ng buong araw para makarating." Nakakainis. Sa bilis na ito, marahil ay aabutin ako ng buong araw para makarating. Nakakainis. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Milo ang kanyang ulo, ginamit ang 2 kamay upang sumandal sa lupa at gumalaw sa kanyang sariling paraan. Sa bahay ng isang residente sa lupa, kung saan dati nanirahan si Lito, sa isang lumang silid, si Milo ay nakaupo sa kama, nag-isip. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri sa mga alaala ng dating may-ari, sa wakas ay naunawaan niya ang sitwasyon. Aha, may kamag-anak siya ngunit malayo ang distansya. Sa kabuuan, si Lito ay namumuhay ng mag-isa, sa ibang salita, siya ay talagang isang dukha. Ang pangunahing trabaho ni Lito ay pumunta sa isang lugar na tinatawag na akademya. Si Milo ay nakakunot ang noo, hindi lang iyon. Doon ay may mga tao na madalas na nanggugulo sa kanya tuwing siya ay lumilitaw. Nang isipin ang mga naranasan ni Lito, ang tingin ni Milo ay biglang naging malamig. Bigla, pinigilan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga labi ay umangat sa isang nakakatakot na ngiti, kahanga-hanga. Pinagsaluhan niya ang kanyang kamao sa harap, ang boses ay puno ng sigla, "Maaari akong sumugod at makipaglaban ngayon din." Biglang huminto si Milo, isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang braso na dumaan sa bawat hibla ng kalamnan. Nakakunot ang kanyang noo, habang mahigpit na hinahawakan ang nanginginig na braso at nagtanong sa sarili, dahil ba ito sa pag-ikot ng katawan kanina? Hindi pa sanay ang katawan na ito sa mga galaw na ganito. Ang sakit ay lalo pang nagbigay ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha, na tila isang baliw. Si Milo ay tumawa ng may kasiyahan, sakit ng kalamnan pagkatapos ng 1,000 taon, talagang nakakapresko. Kinabukasan, ang araw ay nagniningning sa buong paligid. Sa paaralan, isang bahagi ang nakapangalang may mga tali, pinipigilan ang mga estudyante na lumapit sa lugar ng insidente. Habang ang mga natitirang tuyong mansa ay nagdulot ng mga bulong-bulungan sa mga estudyante. Anong nangyari? Bakit ang daming dugo? Habang naglalakad si Milo, umaawit siya ng isang kanta. Bigla niyang nakita mula sa malayo ang punong guro na nahihirapang nakikipag-usap sa pulis, agad siyang lumiko at nagbago ng direksyon. Sa loob ng silid-aralan, narinig ang boses ng guro, buksan ang libro sa pahina 56,
ang unang linya tungkol sa paglitaw ng sosyalistang ideolohiya sa simula ng mga taong 1920. Bigla, isang malakas na tunog ang umabot nang ang pinto ng silid ay biglang hinila. Lahat ng mata ay tumingin sa taong nagdulot ng ingay, walang iba kundi si Milo. Habang sinimulan niyang sabihin ang salitang narito, biglang bumalik ang pinto at tumama sa kanyang mukha. Si Milo ay napakunot ang noo at hinawakan ang nasaktang bahagi. Sa pagkakataong ito, isang estudyanteng si Atrol na naglalaro sa kanyang telepono ay napansin siya, at siya ay bumiti ng may pang-aasar, "Hoy, tanga! Anong ginagawa mo?" Si Milo ay patuloy na hinahaplos ang kanyang mukha, at sa narinig ay tahimik na tumingin sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit at tumayo sa harap niya, tahimik na naghintay ng sandali, pagkatapos ay biglang ngumiti ng masama. "Gumagawa ka, di ba?" Ipinatong ni Troll ang telepono sa mesa, ang tono ay puno ng pang-aasar, "Baliw ka ba? Nasaan ang salamin mo?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang sinuntok si Milo sa mukha. May ngiti ng paghamak sa kanyang mukha. "Binenta mo ba ito? Walang salamin, mas mahina ka pa sa isang matandang babae, ha?" Ang mga patak ng pulang dugo ay tumulo sa sahig, ngunit si Milo ay nanatiling tahimik. May sarili siyang prinsipyo sa mga laban. Ang isang laban ay talagang nagsisimula lamang kapag ang parehong panig ay nagpapakita ng intensyon na makipaglaban, at sa puntong iyon ay palagi siyang handa. Ang susi ay nakasalalay sa pagtukoy sa kalooban ng kalaban, at ang pinakabisa na paraan upang makumpirma ito ay ang unang suntok. Si Milo ay ngumiti ng may kasiyahan. Nang makita siyang ngumiti, siya ay pinagtawanan, "Ngumiti? Maliwanag na baliw ka na." Nang makita siyang ngumiti, siya ay pinagtawanan, "Ngumiti? Maliwanag na baliw ka na." Bago pa siya makapagsalita, si Milo ay tumakbo papunta sa kanya. Isang kamay ay mahigpit na humawak sa kwelyo niya, at ang isa pang kamay ay nakabuo ng kamao na tumama sa mukha ng mayabang sa kanyang harapan. Sa bawat pagbagsak ng kamao, naramdaman niya ang matinding sakit na tumakbo sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay nagkunot dahil sa sakit. Si Milo ay bumubulong, talagang masakit nga. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umabot mula sa harapan. Ang guro ay nagalit at sumigaw, "Anong ginagawa niyo sa oras ng klase?" Ang buong klase ay naguluhan at lumingon upang makinig. Isang estudyante ang malakas na nag-ulat, "May laban dito, guro." Hawak niya ang kanyang ilong at naramdaman ang mainit na dugo na dumadaloy. Nagmumura siya, "Sumpa." Parang nawala ng ulirat, siya ay sumugod kay Milo, ang baliw na ito. Si Milo ay mabilis na pumasok sa posisyon ng depensa. Itinataas ang kamay sa harap niya, sa isip ay nag-isip. Kung ang katawan na ito ay nasa mabuting kalagayan, makakaiwas na ako sa suntok na ito, ngunit ngayon. Bahagyang ngumiti siya at mabilis na tumingin sa likod. Gayunpaman, sa isang segundo ng kawalang kasiyahan, tinamaan siya ng suntok mula sa kanya, at tama nga ang enerhiya ng daigdig. Hindi pa siya tumitigil, galit na nagbigay ng isa pang suntok at sumigaw, "Huwag kang makialam sa akin." Si Milo ay naggangalit ang mga labi. Mabilis na nag-isip sa sitwasyong ito, wala siyang maraming pagpipilian, hindi siya makagamit ng mahika o malis, kaya't yumuko siya at ginamit ang kanyang ulo upang saluhin ang suntok. Narinig ang tunog ng buto na bumabagsak, siya ay humawak sa kanyang kanang kamay na nasaktan, sira. Si Milo ay ngumiti ng may tagumpay. Ang mga daliri ng tao na ganito kabaliw, paano siya mananalo laban sa aking bungo? Hindi siya nagbigay ng pagkakataon na makabawi. Si Milo ay sumugod at hinawakan ang nasaktang braso niya, pagkatapos ay pinagsabog ang kanyang tuhod sa tiyan ng kalaban. Siya ay sumigaw ng masakit. Si Milo ay patuloy na nagbigay ng lakas, gamit ang kanyang ulo upang tumama sa kanyang panga, "Bop." Ito ang pangwakas na suntok. Siya ay natumba at lumuhod sa harap ni Milo at bumagsak sa sahig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong klase ay nagreaksyon. Ilang estudyante ang nagmadaling kumuha ng telepono, kinukunan ang eksena sa kanilang harapan, ang mga bulong-bulungan ay umabot, anong-anong nangyari. Si Milo ay walang sinasabi, tahimik na pinagmamasdan ang kalaban na dati ay mayabang na ngayon ay nakahiga sa harap niya. Nang ang kasiyahan ay unti-unting humupa, isang ibang pakiramdam ang biglang sumiklab, siya ay nagkunot ng noo at naramdaman ang matinding sakit sa mga lugar na tinamaan.
ang amoy ng dugo ay pumasok sa kanyang bibig, na nagdulot sa kanya na hindi sinasadyang lunukin. Bigla, si Milo ay tumawa ng masaya, ito ang pakiramdam na ito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kasiyahan. Pagkatapos ng bawat laban, kapag lahat ay natapos, doon lamang niya tunay na nararamdaman ito, ang matinding sakit, ang maasim na lasa ng dugo, bawat pag-akyat ng kilig sa kanyang katawan, ito nga. Si Milo ay lumuhod sa tabi ng kalaban, mahinang bumubulong, "Salamat ha." Lumapit siya sa kanyang bibig na may kaunting laway na tila handang durugin siya muli. Ang dugo ay umagos mula sa sugat at pumasok sa kanyang bibig na nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam, siya ay nag-ubo at nilaglag ito. Ang mga estudyanteng nakapaligid ay nagulat, malamig na pawis ang tumulo sa kanilang likod. Bakit, siya ba ay kumagat sa tainga ng batang iyon? Talagang baliw na ito. Si Milo ay nagpunas ng bahagya ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan habang tinitingnan ang kalaban na nakahiga sa harap niya. Matagal na akong hindi nakakaranas ng isang laban na kasing interesante nito. Si Milo ay palaging nag-iwan ng marka sa mga taong nagbigay sa kanya ng isang laban na kasing interesante nito. Ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pagmamarka sa kanila bilang mga laruan na maaaring magbigay ng kasiyahan sa kanya. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga laruan ni Milo. Tanging ang mga tunay na mandirigma na may tapang ang makapagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa pakikipaglaban na ginagawang simbolo ng lakas ang mga laruan na iyon. Gayunpaman, sa daigdig, ang ibig sabihin nito ay ganap na iba. Nang matapos ang laban sa pagitan ng dalawa, nagsimula na ang susunod na klase. Siyempre, walang estudyante ang makapagpigil sa pag-uusap tungkol dito. "Hoy, narinig mo na ba ang tungkol sa laban sa ikalawang klase?" Ang tinanong ay nagyaon at sumagot ng walang pakialam, "Laban." Malaking bagay iyon. Ang isa pang tao ay lumapit at bumulong ng may interes, pero narinig ko ang isang kakaibang bagay. Ang kaibigan na nagyaon ay agad na naging mausisa, "Ano yon?" Ang bully ay natalo ng mismong batang madalas niyang inaapi. At ang pinakakakaiba ay ang natalo ay nasugatan ng labis na kailangang dalhin sa ospital agad. Sa katunayan, ang natalong tao sa laban kay Milo ay dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon. Samantala, mula sa mataas na palapag, si Milo ay masaya na nakatingin pababa sa mukha na puno ng kasiyahan nang makita ang kanyang kalaban na nakahiga sa stretcher. Hindi masama ang serbisyong pang-emergency na ito, di ba? Kumaway siya sa ambulansya, umiti ng may kahulugan, "Magkikita tayo muli." Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at isang anino ang pumasok na may nakakunot na mukha. "Lito, pumunta ka sa opisina ng guro ngayon." Ang boses ng guro ay puno ng galit. Sa opisina ng guro, siya ay sumigaw ng walang kontrol, "Baliw ka ba? Talaga bang ginawa mo iyon sa iyong kaklase?" Gayunpaman, si Milo ay hindi nag-aalala. Siya ay bumiti ng may kasiyahan, kahit na ang guro ay patuloy na bumabagsak ng ilang suntok sa mesa upang magpakita ng kapangyarihan. "Sige, suntukin mo ako, ilabas mo ang galit mo sa akin." Bigla, huminto ang guro at lumingon sa ibang direksyon. Ang boses ay bumaba ng may paghamak, "Denye, wala akong dahilan upang mag-aksaya ng salita sa iyo. Tawagin ang mga magulang dito agad." Sa wakas, siya ay nagwagayway ng kamay na pinatawad si Milo at nag-utos, "Huwag nang gumawa ng karagdagang gulo ngayon, umuwi ka na." Si Milo ay nagtaas ng kilay na puno ng kasiyahan, sa loob-loob ay nagagalak, "Hindi na ako makikipaglaban," pero nagtanong pa rin, tinanong niya, "Umuwi na?" Sa daan pa uwi, si Milo ay naglalakad habang nag-iisip, umuwi ng maaga. Ibig sabihin ay bumalik sa base, mabuti na rin, kailangan kong maglaan ng oras upang makabawi mula sa mga sugat na ito. Marami akong dapat gawin kung nais kong ipagpatuloy ang laban sa mahina kong katawan. Hindi mo namamalayan na hinigpitan mo ang iyong kamao, ang iyong mga mata ay kumikislap sa pag-isip. Sana makakagamit tayo ng mana. Mana, isang pinagkukunan ng lakas na lampas sa abot ng tao. Sa ilang mga lugar, tinatawag itong ki, sa iba naman ay chakra. Ngunit karamihan sa mga Diyos ay tinatawag itong mana, isang daloy ng buhay na umaagos sa lahat ng bagay. Dahil sa mana, ang tao ay maaaring maging mga magigiting na manghuhuli sa ilang mga mundo, o mga dakilang salamangkero sa iba. Ngunit dito sa daigdig na ito, ang mana ay hindi umiiral, walang mahika, walang kasanayan.
Lahat ay limitado ng malupit na katotohanan. Sinubukan ni Milo na ibalik ang kanyang kakayahang gumamit ng mana, ngunit lahat ay tila walang pag-asa, walang kahit kaunting pag-unlad. Bigla niyang naisip ang laban kanina, marahil kailangan nating umangkop sa pakikipaglaban ng walang mana. Pagdating sa kanyang tahanan, si Milo ay bumagsak sa kama, lubos na nagpapahinga. Ngayon, wala nang ibang tao sa paligid niya, at hindi na niya kailangang itago ang pagod. Ang pagbawi ay mangangailangan ng oras, dapat muna tayong bumalik sa base. Sa isang iglap, unti-unting nagbago ang anyo ni Milo, bumalik sa kanyang likas na estado. Bigla, isang kakaibang tunog ang umabot sa kanyang pandinig, agad niyang nakilala ang pamilyar na boses na yon. Yumi, nandito na ako. Ang kaluluwa ni Lito na nakasakay sa balikat ng kanyang sekretaryo. Ang batang ito ay tumalon pababa at lumapit sa kanya na may tono na parang nag-uutos at nagbabanta, ibigay mo sa akin ang dragon na yon. Nakakunot ang kanyang mga mata na puno ng panganib, hindi ba ikaw ang nagsumon sa akin sa mundong ito? Kung ganoon, ibigay mo na ito sa akin. Tumingin si Milo sa kanya ng ilang sandali at biglang ngumiti, kakaiba ito. Sa isip ni Lito, maraming plano ang unti-unting bumubuo. Sa isang dragon sa aking kamay, maaari kong sakupin ang mundong ito. Gayunpaman, ang kanyang pananabik ay biglang nawasak nang ang kanyang katawan ay biglang nahatak pataas mula sa lupa. Si Milo ay nag-extend ng kamay at hinawakan siya ng walang pakialam, talagang kakaibang tao ka. Si Lito ay nagwawala sa malaking kamay na yon, ang kanyang mukha ay namumutla, anong nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Si Milo ay hindi nagbigay pansin sa kanyang gulat na reaksyon, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang siya ay nagsalita ng malamig, dadalahin kita sa ibang mundo. Ang tanawin ay lumipat sa teritoryo ni Lucio, ang taong nasa pangalawang pwesto sa ranggo. Dito ang daan patungo sa ibang mundo na binanggit ni Milo. Patawad, nang makita niya ang kanilang anino, agad na nagsalita si Lucio, naguguluhan ka ba, Johan? Hindi pa ako nagsasalita at tumutol ka na. Ako ang magdadala sa kanya doon, buksan mo ang pintuan. Pinandilatan ni Lucio si Milo, ang boses ay puno ng hindi pagkakaabot. Ano nang batayan mo para magdesisyon sa bagay na ito? Tumugon si Milo ng may kumpiyansa, dahil mas malakas ako. Kung may problema ka, kumilos ka na, handa akong makipaglaban. Si Lucio ay nagalit na naggangalit, isang tanga na umaasa lang sa lakas. Hindi na naghintay ng reaksyon mula sa kanya, si Milo ay naglakad patungo sa pintuan, sige, ako na ang bahala, umalis ka. Agad siyang nagbigay babala, anong ginagawa mo? Ang makialam sa teritoryo ng ibang Diyos ay isang bawal sa pagitan ng mga Diyos. Kung wala kang kapangyarihan, ang paggalaw sa hadlang ay agad na mag-udyok ng mekanismo ng depensa. Bago pa natapos ni Lucio ang kanyang sinasabi, si Milo ay nagbigay ng isang suntok na nagwasak sa hadlang, ang kanyang mukha ay nagalit. Si Milo ay ngumiti, bakit lagi kang tumutol? Nasubukan mo na ba? Tamad ka. Si Lucio ay hindi pa rin makapaniwala, ngunit ganito ang takbo ng mundo. Sa oras na ito, ang kamay na humahawak kay Lito ay sa wakas ay bumitaw. Tumingin si Milo sa kanya at nag-utos, pumasok ka. Si Lito ay nagulat, ano? Ipinaliwanag ni Milo, gusto mo bang pumunta sa ibang mundo? Ito na ang ibang mundo. Si Lito ay natatakot na umatras, Paano ang dragon? Si Milo ay sumagot ng walang pakialam, hanapin mo ang sarili mong Johan. Ang Johan na ito ay akin, kaya hindi. Agad na tumutol si Lito, hindi ganon. Ngunit, bago siya makapagpahayag, ang napakalaking kamay ay itinapon siya diretsyo sa hadlang. Si Lito ay nakapag-ungol ng ilang tunog. Ang mga kabataan ngayon ay umaasa lamang na bigyan ng kapangyarihan. Matapos ang lahat, siya ay lumingon at umalis, nagpaalam kay Lucio, aalis na ako. Tandaan mong alagaan siya ng mabuti. Si Lucio ay naggangalit, ang kanyang mukha ay madilim sa galit, siya ay nagmula sa planetang isang teritoryo ng hari ng mga demonyo. Sa kasaysayan, si Lucio ay minsang humamon sa isang Diyos na tinawag na tagapaglikha at natalo siya. Kinuha niya ang pwesto ng Diyos, tinalo ang natitirang mga kalaban upang makuha ang pinakamataas na posisyon. Mula noon, si Lucio ay naging Diyos ng mga Diyos, ang hindi matatalo, ang dakilang alamat, ang tanging kataas-taasang nilalang.
Ngunit, lahat ng mga titulong iyon ay naging walang kabuluhan mula nang dumating si Milo. Si Lucio ay humigpit ang kanyang kamao, bumubulong ng puno ng puot, hintayin mo, ikaw na sinumpang ipinanganak mula sa lahi ng tao. Siya ay lihim na nagpadala ng isang taga-subaybay upang sundan si Milo at Johan, hindi alam na ang dalawa ay umalis na mula sa teritoryo, ganap na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa ibang lugar, isang binata na may madilim na berdeng buhok ay naggangalit sa galit, akala niya ba ay malakas siya? Siya ay nahihirapang sumandal sa lupa, nahihirapang bumangon, pawis ay umaagos. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang boses ay naggangalit, ngunit sa totoo lang, tapos na ang kanyang buhay. Siya ay naghanap sa kanyang listahan ng mga kontak, ang kanyang mga mata ay puno ng balak, ayos. Tignan natin kung gaano pa siya magiging mayabang, tatawagan ko si Hugo. Sa isang ngipin, isang malakas na suntok ang ibinato, tuwid sa punching bag. Ang malakas na suntok na iyon ay nagmula kay Kano, ang pambansang kampiyon sa boxing para sa mga kabataan. Ang pawis ay umaagos sa kanyang mga templo. Bigla, ang tunog ng pag-vibrate ng telepono ay umabot mula sa locker, pinutol ang kanyang pagsasanay. Si Kano ay bahagyang nakakunot ang noo, tumingin siya sa isang kaibigan na walang pakialam na naglalakad patungo sa kanya na may mga kamay sa bulsa, na kalmado na nagsabi, "Oh, telepono ko yon." Kinuha niya ang telepono at pinindot ang sagot, "Alo, anong nangyari?" Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang umabot, "Si Hugo ito, ang screen ng telepono mo ay sira pa rin, gusto mo bang bumili ng bago?" Siya ay nakakunot ang noo, tahimik na hindi sumagot, biglang umiti at nagpatuloy sa pangunahing paksa. Sa isang silid-aralan, ang hangin ay puno ng kasiyahan, bigla, ang pintuan sa likuran ay itinulak ng malakas. Isang estudyanteng may madilim na berdeng buhok ang pumasok. Ang kanyang mabigat na paglakad ay nagdulot ng isang pagbagsak sa atmosfera ng klase. Ang mga mata ng lahat ay agad na tumingin sa kanya na puno ng takot. Ngunit, ang tensyon na yon ay hindi nagtagal, nagsimula ang mga bulong-bulungan ng pang-aasar. "Wow, tingnan mo, paano siya naging ganyan? Dati-dati, lagi siyang mayabang at nananakit sa iba, ngayon ay nagkukunwari na lang, wala na talagang nakakatakot sa kanya. Mukhang malapit na ang katapusan niya, haha." Rektang umabot sa kanyang tainga, ang galit ay sumiklab, ang kanyang mukha ay nagmadali, bigla niyang itinapon ang kanyang bag sa lupa, sumigaw, "Sumpain!" Ang kanyang matalas na tingin ay dumaan sa mga taong nagbubulungan, ang mga ugat sa kanyang mukha ay namumuo, ang boses ay nagngangalit, "Sinasadya niyo bang magsalita ng malakas para marinig ko? Mga duwag! Kung may lakas kayo, lumabas kayo at sabihin sa akin ng direkta." Ang atmosfera sa klase ay naging malamig, biglang si Kimo ay tumayo, humihingal at nagpaalala, "Tama na. Umupo ka. O lumabas ka na." Ang kanyang tiyak na salita ay lalo pang nagpasiklab sa kanyang galit, ang kanyang mga kamao ay humigpit, ang mga ugat ay namumuo sa kanyang mga kamay. "Baliw ka ba?" Ang kanyang boses ay nagngangalit. Agad, isang upuan ang inangat mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, ang boses na puno ng banta ay umabot, "Gusto mo bang mamatay, batang babae?" Sa sandaling iyon, ang guro ay pumasok mula sa pangunahing pintuan, ang mga mata ay puno ng pagdududa, "Anong nangyayari?" Nakita ng guro na siya ay nakatayo ng mayabang sa gitna ng klase at nagtanong, "Bakit ka nakatayo dyan, Kimo?" Sa isang saglit ng pag-aalinlangan, ang mga mata ni Kimo ay naguguluhan, ngunit agad siyang umupo, ang boses ay nahihiya, "Wala namang anuman, sir." Ang guro ay bahagyang tumango, biglang naisip ang isang mahalagang bagay at nagbigay ng babala, "Pagkatapos ng klase, makipagkita ka sa akin saglit, Kimo." Nagulat, nagtanong si Kimo, "Bakit, sir?" Ang guro ay ngumiti ng mahinahon at ipinaliwanag, "Tungkol kay Lito kahapon, hanggang ngayon ay walang makontak sa kanya, maaari mo bang suriin?" Pagkatapos sabihin iyon, ang guro ay nagpaalam, ang boses ay puno ng sigla, Kung matutulungan mo ako sa bagay na ito, gagawa ako ng isang magandang liham ng rekomendasyon para sa iyo sa huling taon." Si Kimo dugo ay kumagat sa kanyang labi, nakapangalumbaba, ang mukha ay puno ng hindi pagkakaabot. Sa harap ng isang silid, si Kimo dugo ay magalang na kumatok, "May tao ba dyan?" Nang walang sagot, hinawakan niya ang doorknob, mainat na nagtanong muli, "Walang tao dito. Papasok na ako." Sa isang bahagyang pagtulak,
Ang pintuan ay bumukas ng maluwang, ang tanawin sa loob ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Sa kama at sahig, isang lalaking nakahiga ng walang galaw, sa paligid ay may mga ipis na naglalakad. Sa gitna ng kaguluhan, si Lito ay nawalan ng malay, ang mga mata ay nakapikit na puti. Si Kimo ay nagulat, sa isang iglap ay hindi makapagsalita. Sa isang malaking ospital, si Lito ay nakahiga sa isang maliit na kama, ang kanyang braso ay may nakadikit na drip, ang kanyang mga mata ay tila walang laman. Bigla, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, may isang bagay na pumasok sa kanya, ang kanyang mga mata ay biglang bumukas. Si Milo ay nagulat at ang boses ay umabot sa kanyang isipan, saan ito? Bakit hindi ito katulad ng aking alaala? Agad, isang matinding sakit mula sa ibaba ang umabot, si Milo ay pinikit ang kanyang mga mata at sinubukang kalmahin ang sarili, ngunit nang tumingin siya pababa, siya ay nagulat, ano ang nakadikit sa katawan ni Lito Lianen. Si Milo ay nakakunot ang noo sa pagdududa, ang likidong iyon dumadaloy ito sa aking katawan sa pamamagitan ng ugat. Si Milo ay tahimik na nag-isip, ito ay mga sustansya ang pakiramdam ng pagsipsip ay napakabilis. Kahit na hindi ito mahika, ang epekto ay talagang epektibo. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang mga labi ay umangat sa isang ngiti ng kasiyahan, mukhang may ilang kawili-wiling bagay sa earth. Si Kimo ay nagulat nang sumulyap sa kanya, ang kanyang puso ay tila nahihirapan, bakit ang mga mata niya ay nakakatakot na ganito? Hindi ba siya nababaliw? Agad siyang naglagay ng bag sa kanyang balikat, ang boses ay nagmamadali, sinabi ng guro na bumalik ako agad. Tumayo siya at nagpatuloy, sinabi ng guro na hanapin siya, parang hindi siya maganda ang pakiramdam, kaya alis na ako. Si Milo ay nagulat at umupo ng bigla, tiningnan si Kimo na may pagdududa, ito ba ang taong tumulong sa akin na makabawi? Siya ay nagsalita, ang boses ay puno ng kuryosidad, si Milo ay nagmadali na tawagin siya pabalik, sandali, mayroon akong isang tanong. Si Kimo ay huminto at lumingon na may pagkabahala, ano na naman? Magtanong ka na, marami pa akong dapat gawin. Si Milo ay nakakunot ang noo, ang kanyang malalim na mga mata ay nagliliwanag ng kabangisan. Siya ay nag-isip, hindi ko pa alam ang sapat tungkol sa daigdig, kailangan ko ng karagdagang impormasyon ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Umiti si Ann ng bahagya, inalis ang e-drip at diretsong nagtanong, alam mo ba kung saan pwedeng mag-ehersisyo? Si Kimo ay nagkunot ng noo at tumingin sa kanyang magulong anyo, sa kanyang kalooban ay may bahagyang inis, ngunit nagtanong pa rin siya, wala ka bang pera? Sa isang pampublikong lugar ng pagsasanay, si Milo ay masigasig na nag-ehersisyo, pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay basang-basa sa pawis. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay puno ng sigla, ang lugar na ito ay talagang kahanga-hanga. Si Milo ay tahimik na nag-isip. Ito ang tinatawag na sansugyang. Biglang bumalik ang mga alaala, naalala niya ang mga propesyonal na kagamitan sa pagsasanay na dati niyang ginamit. Sa panahon ko, 4,000 taon na ang nakalipas, ang mga tao ay nag-ehersisyo gamit ang mas mahihirap na pamamaraan. Pag-ikot ng bato, pag-akyat sa mga pader, paghuhukay ng mga butas. Kung ikukumpara ang lahat ng mga ehersisyo dito sa mga naranasan ko, hindi maiiwasang maramdaman ni Milo na masyadong madali ang mga ito. Baka ang mga tao sa daigdig ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Tumakbo siya, nakatuon ang pansin sa paligid, paano kaya ito gamitin? Si Milo ay nagtanong at sinubukan ang isang kagamitan sa pagsasanay. Bigla, isang bato mula sa hindi alam na pinagmulan ang lumipad at tumama ng malakas sa likod niya. Ang bato ay nahulog sa lupa na nagdulot ng malakas na tunog, isang tinig na puno ng galit ang umabot, nakita na kita, Lito. 2 tao na may buhok na berde ang nakatayo doon, basang-basa ng pawis, ang kanilang mga mukha ay mayabang, naghahanap ako sa buong kalye, bakit ka nagtatago dito? Si Milo ay yumuko upang pulutin ang bato, ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang tinig ay lumabas ng mahinahon ngunit malamig, sino ang naghagis nito? Ang 2 tao ay nagtawanan, walang pakundangan na sumagot, sino pa kundi ako? Si Milo ay nagalit, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, sigurado akong magkakaroon ka ng problema, ang kapatid ko ay naayos na ang lahat ng mga tauhan mo. Bago pa siya makapagmalaki ng buong pangungusap, ang 2 tao ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa mukha,
ang lakas ng suntok ay nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay humahawak sa kanyang ilong na masakit na sumigaw, "Sumpa!" Si Milo ay tumingin sa kanya, ang mga labi ay nakangiti, ang mga mata ay puno ng kasiyahan na parang isang demonyo. Siya ay mumiti ng may pang-aasar, ibig sabihin gusto mong umatake muna. Habang nagsasalita, si Milo ay mumiti na puno ng pang-aasar, ibig sabihin gusto mong umatake muna. Sa pulong ng mga Diyos, ang atmosfera ay naging seryoso habang sila ay nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa na gawa sa marmol. Tumayo si Johan, nag-aalangan na nag-anunsyo, "Ako. Humihingi ng pahintulot na simulan ang pulong, dahil wala si Milo dito, ako ay magbibigay lamang ng mensahe mula sa kanya." Biglang tinawag ni Elmer Lucio ng malamig, "Hoy, ikaw." Si Johan ay nagulat. Siya ay nagangalit, ang tinig ay puno ng galit. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Si Johan ay nagpanik at nagwagayway ng kamay, "Hindi. Ako ay tagapagdala lamang ng balita." Siya ay umubo, kinuha ang isang piraso ng papel na dapat basahin tulad ng dati. Kung makatagpo ng karapat-dapat na kalaban, agad na ipaalam. Ang espasyo ay nahulog sa katahimikan. Si Elmer Lucio ay nagpatama sa mesa. Ang lakas ng kanyang suntok ay nagdulot ng bitak sa mesa. Ang kanyang tinig ay puno ng inis. Ano ang silbi nito? Sawa na ako sa mga walang kabuluhang pulong na ito. Ngayon ay ayaw na niyang lumitaw. Siya ay nag-scan ng mga Diyos gamit ang malamig na mga mata. Talaga bang ayos lang tayo sa ganitong sitwasyon? Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik. Isang Diyos ang nagsalita. Ang mga pulong na ito ay umiiral upang matiyak ang balanse ng mundo ng mga Diyos. Ang Archer, isang Diyos na antas tatlo sa mundo ng mga Diyos, ay dahan-dahang nagsalita. Kapag may mga kaguluhan na hindi kayang lutasin ng Diyos ng lupa, saka tayo makikialam, ngunit ang hindi pagdalo niya ay talagang nakakabigo. Tumayo si Elmer Lucio, sumigaw, ang tunay na problema ay itinuturing niyang isang biro ang pagpapanatili ng mundo. Kung magpapatuloy ito, ang buong sistema ay maaaring bumagsak dahil sa kanyang mga walang pag-isip na aksyon. Siya ay naggangalit, at ang pinakamasama ay sa tuwing siya ay nakakahanap ng solusyon, ang lahat ay nagiging mas magulo. Naalala mo ba ang nangyari sa planetang Cyclops 1,000 taon na ang nakalipas? Isang Diyos na antas siyam ang agad na nagbago ng kulay, ang mukha ay puno ng takot na tila naaalala ang isang bagay na nakakatakot. 1,000 taon na ang nakalipas, sa pulang planetang iyon, ang Cyclops, ang halimaw ng walang hanggan, ay mahigpit na kumapit sa ibabaw ng planeta. Bigla, ang buong katawan nito ay sumabog. "Ikaw ang pumatay dito," si Milo ay tumawa ng masaya matapos itong talunin. Bumalik sa kasalukuyan, si Elmer Lucio ay sumigaw ng galit. "Kung ang mga Diyos ay nagtutulungan, maaari sana nating mabawasan ang pinsala." Ngunit sa halip, ang tanga na iyon ay sinira ang lahat, na nagdulot sa nilalang na iyon na lamunin ang isang bahagi ng planeta. Siya ay nanginginig, ang tinig ay puno ng hinanakit, "Hindi ko na kayang tiisin pa ang pagtingin sa kanya na sinisira ang lahat. Hindi siya karapat-dapat na maging Diyos." Si Johan ay nakatitig sa papel na may takot, tahimik na nagmumura sa kanyang kapalaran, umiiyak sa kawalang kapangyarihan na dumadaloy. Bakit siya kailangang dumaan sa pagsubok na ito? Mangyaring bumalik ng maaga, pakiusap sa lupa. Ang buli na tinamaan ni Milo ay humahawak sa kanyang mukha na masakit na sumigaw, "Sira ulo. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Siya ay isang boksingero, tanga, tapos ka na. Bilis mong umatake, anong sport ang nilalaro mo?" "Walang anuman sa sport, nakikipaglaban lang ako." "Ano ito?" "Isang syndrome ng mga pangarap sa high school." "Sige, tingnan natin kung ano ang kaya mo." Si A-Troll ay tumakbo at nagbigay ng isang tuwid na suntok sa mukha ni Milo, na nagdulot sa kanya na magdugo mula sa ilong na tumutulo sa kanyang baba. Ano ang nangyayari sa taong ito? Pagkatapos ay naisip niya na mula sa simula, si Milo ay hindi kailanman umiiwas sa suntok na yon. Sa isang sandali, nakita niya ang isang ngiti ng kasiyahan na lumitaw sa mukha ni Milo. Si Milo ay nilagok ang dugo mula sa kanyang labi at bumulong, "Hinding-hindi ko iiwasan ang unang suntok." "Ang pakikipaglaban ng kamay ay ang iyong espesyalidad, di ba?" Si A-Troll ay natigilan, sa kanyang isipan ay naguguluhan, sinusubukan ba ng taong ito na gayahin ako? Napaka-absurd.
Sa sandaling iyon, si Milo ay nagbigay ng isang tuwid na suntok sa kanyang kaliwang braso. Si Atrol ay nagulat, agad na huminto at mabilis na umatras upang mapanatili ang ligtas na distansya. Sumpa. Anong klase ng suntok iyon? Siya ay nanginginig sa sakit na tumatakbo sa kanyang braso. Si Milo ay humigpit ang kamay, umiti ng puno ng kasiyahan. Ayos ba ito? Siya ay naaalala ang sandali ng pagtama ng suntok, ang pakiramdam ng bawat kalamnan na humihigpit sa sukdulan, ang kanyang braso ay nanginginig sa sakit. Ngunit sa halip na mag-alala, siya ay nasisiyahan sa pakiramdam na iyon. Napakaganda. Si Milo ay bumubulong, ang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Hindi ko kailanman naranasan ang ganitong lakas mula sa mga mahihina, mga taong bumagsak sa unang haplos ko. Siya ay nag-alis ng piraso ng tela na nakabalot sa kanyang pulso. Habang muling ibinabalot ito ay sinasabi sa sarili, ngunit kung nais kong magpatuloy, kailangan kong protektahan ang katawan na ito ng maingat. Pansamantala ay gagamitin ko ang A-test. Ang buli na tahimik na nanonood mula kanina ay ngayon lamang nagsalita. Ang tinig ay puno ng inis. Ano ito? Sa simula sinabi mo ay makatarungan ang laban. Si Eji ay nagkunot ng noo sa inis, sumigaw, tumahimik. Huwag makialam. Talaga bang iniisip mong mananalo ka sa ganitong paraan? Si Milo ay hindi sumagot. Tahimik na itinaas ang kamay upang harapin ang lahat ng kanyang mga atake. Ang depensa mo ay talagang katawa-tawa. Si Milo ay nanatiling kalmado, tahimik na sinusuri ang kanyang mga atake, mabilis, ngunit masyadong madaling hulaan. Siya ay nakatuon sa paggalaw ng mga kalamnan ng kalaban, bawat ugat, bawat higpit. Kailangan ko lang tingnan kung paano gumagalaw ang kanyang katawan, malalaman ko na kung saan susunod na tatama. Si Atrol ay biglang umungol na galit. Siya ay tumakbo at nagbigay ng isang hook punch. Si Milo ay patuloy na kalmado at dahan-dahang itinaas ang kamay upang harapin ito. Isang tunog ng pagputok ang umabot, ang braso ni Atrol ay nabali sa bigat ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang kamay ay bumagsak sa lupa na walang lakas. Si Atrol ay nagulat, sumigaw ng sakit, sumpa. Si Milo ay nakatayo lamang doon, tahimik na pinapanood siya na nagwawala sa sakit. Siya ay naaalala ang mga salita ng bully, bahagyang umiti ng malamig, tinawag niya ang taong iyon na pinsan. Napakakawawa ng kanilang reaksyon. Si Milo ay mabilis na nagbigay ng isang suntok sa punto ng kanyang leeg, na nagdulot sa kanya na agad na mawalan ng malay, ang katawan ay bumagsak sa lupa. Ang bully sa tabi ay nagpanik nang makita ang tanawin. Siya ay naguguluhan, hindi pa nakapagsalita nang ang mga mata ni Milo ay tumama sa kanya, na nagdulot sa kanya na magulat at matakot. Siya ay mumiti ng may kahulugan at nagsabi, ibig sabihin, natapos na ang usaping ito, di ba? Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis, natatakot na umatras ng ilang hakbang, ang bibig ay patuloy na sumisigaw, huwag. Huwag lumapit dito. Sa pagtingin sa takot sa kanyang mukha, si Milo ay bahagyang umiling. Siya ay walang lakas upang lumaban, talagang nakakabigo. Siya ay nagtanong ng may pagdududa, hindi ka ba lalaban? Kung aaminin kong talo ako, ito rin ba ang katapusan? Ang bully ay nagbukas ng bibig upang magsalita, ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Si Milo ay mumiti nang makita siyang humahawak sa kanyang mukha na sumisigaw sa sakit. Hindi binigyan siya ni Milo ng pagkakataong lumaban, patuloy na nagbigay ng sunod-sunod na suntok na nagdulot sa kalaban na hindi makapagdepensa. Siya ay naabot pa sa puntong nabali ang kanyang mga ngipin. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mukha ng bully ay namamaga, deformed na hindi na maipahayag ng maayos. Si Milo ay tahimik na nagbigay ng isa pang suntok, pagkatapos ay tinapakan siya sa katawan. Siya ay ngumiti ng may kasiyahan, ang tinig ay may bahagyang pang-aasar, talagang matigas ang ulo mo. Hanggang dyan ayaw mo pa ring tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos sabihin yon, umiwas siya at naglakad palayo, habang masaya niyang nililinis ang dugo na natira sa kanyang labi. Ang bully ay nakahiga sa lupa, nanginginig at nagmumura, putang ina, ang siraulong ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Milo sa bahay ni Lito. Pagpasok niya sa bahay, nagmuni-muni siya, talagang nakakatuwa ang makipag-away. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ito, ngunit nagkunot ang kanyang noo, masyado pang mahina ang katawan na ito.
Naalala ni Milo ang pakiramdam ng mga suntok na dumapo sa kanya, at sa isip-isip niya, hindi ko akalain na ang mga kalamnan ko ay madaling masaktan ng ganito. Piniga niya ang kanyang kamao at nagpasya, kailangan kong patuloy na maramdaman ang sensasyong ito. Sayang, palaging napuputol ang lahat. Isinara niya ang kanyang mga mata, at sa kanyang isipan ay naalala, sa pagbabalik na ito, kailangan kong dalhin ang ipinangako kay Johan. Nag-focus si Milo, sinubukang ilipat ang kanyang kamalayan sa Divine Realm. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay nananatiling silid nilito. Nagkunot ang kanyang noo sa pagdududa, bakit hindi ito nag-work? Ilang araw na ang nakalipas, sa banal na lupain ng El, nakatayo si Diyos Lucio na tahimik na nakatingin sa likod ni Milo na umaalis sakay ng dragon. Bago umalis, kumaway si Milo at nagbigay ng paalala, aalis na ako. Tandaan mong alagaan siya ng mabuti. Si Elmer Lucio ay nakapikit ang mga kamay, ang mukha ay puno ng galit habang pinapanood ang unti-unting paglayo ni Milo sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Johan, nagtanong na may pag-usisa, paano ang naging biyahe mo sa Earth? Ngumiti si Milo ng bahagya, Denen, medyo nasiyahan, pero talagang mahina ang katawan ko. Sa malalim na boses, nagbigay siya ng utos, hanapan mo ako ng isang healing orb. Nang marinig iyon, nag-isip si Johan, healing orb. Ito ay mga bagay na naglalaman ng magic na pangunahing ginagamit sa El, at iba pang mga planeta sa ilalim ng pamamahala ni Lucio. Sa mga lugar na may masaganang magic, ito ay mga karaniwang bagay, ngunit sa Earth, napakabihira nila. Ilang tao lamang ang maswerte na nagmamay-ari nito, at sila ay sinasamba ng mga tao bilang mga Diyos. Lumiko siya kay Milo, at may paggalang na sinabi, ihahanda ko ang lahat bago ka umalis. Gusto mo bang umalis agad? Tumalon si Milo mula sa likod ni Johan at dahan-dahang naglakad. Nakita ito ni Johan at nagtanong, paano ang regular meeting? Habang nag-aabot ng papel mula sa kanyang bulsa, sumagot si Milo nang walang pakialam, nakapaghanda na ako dahil masyado kang nagrereklamo. Tahimik na pinanood ni Johan si Milo na ibinibigay sa kanya ang isang piraso ng crumpled na papel. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magreklamo, ngunit si Milo ay walang pakialam, tahimik na tumingin patungo sa maliit na Earth sa kanyang harapan. Pagkatapos, nag-focus siya ng lakas, at inilipat ang kanyang kaluluwa pababa sa Earth. Manatili ka dito. Umiyak si Johan sa pagkabigo, nakasandal ang mga kamay sa lupa habang bumubulong sa pagod, talagang wala nang masabi. Hindi niya alam na mula sa dilim, isang mata ang tahimik na nagmamasid sa lahat. Isang paniki, isang mata na ipinadala ni Elmer Lucio upang magmasid, ay nakita ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan.